Juan Kapitulo 3 Versikulo 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Juan Kapitulo 1 Versikulo 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bagtong na Diyos, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Mateo Kapitulo 3 Versikulo 17. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. Juan Kapitulo 17 Versikulo 5, 24. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhay siyang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuwong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Juan Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 3. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sama sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula ay sama sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Apokalipsis Kapitulo 19 Versikulo 13. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang verbo ng Diyos. Mateo Kapitulo 16 Versikulo 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Juan Kapitulo 1 Versikulo 14. At nagkatawang tao ang verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa bagtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Kawikaan Kapitulo 8 Versikulo 22 hanggang 30. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman. Nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililika ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman. Nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangan ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya. Juan Kapitulo 17 Versikulo 5, 24. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhay siyang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay ang kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Mikas Kapitulo 5 Versikulo 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Mateo Kapitulo 16 Versikulo 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ay Juan Kapitulo 4 Versikulo 2. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 6 hanggang 11.
na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito, at naganyong alipin, na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababo sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nang-asa langit, at ng nang-asa ibabaw ng lupa, at ng nang-asa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama.